Hindi ginagawa ng mga Shahid ng Iran ang dapat gawin. May bumabagsak na debris habang winawasak ang mga drone. Pero hindi lang US missiles at kanyon ang nagpapabagsak sa mga Shahid. Isang sandata ng US na di pa dapat umiiral ay agad winasak ang sandata ng Iran. Ito ay isang makabagong sandata na parang hinugot mismo mula sa isang sci-fi na pelikula. Hindi ito dapat umiiral, pero nandyan na at nilalaos nito lahat ng sandata ng Iran. Nagsimula na ang digmaan ng mga laser. Walang sagot ang Iran para dito. Ayon sa New York Post, ang US Navy destroyer na nasa baybay ng gitnang silangan ay nilagyan ng bagong sandatang hindi pa nakita noon. Hindi ito missile launching pod o bagong baril na kayang magpaputok ng libu-libong bala kada minuto laban sa mga Shahid drone ng Iran. Higit pa ito, mas makabago at parang mula sa hinaharap. Ito ay isang control system na tinawag ng Post na High Energy Laser with Integrated Optical Dazzler and Surveillance o Helios. Ang mahalagang impormasyon dito ay, ang Helios ay isang marine-based laser system ng US na kayang magpaputok ng laser beam sa mga drone at iba pang target sa himpapawid. May iba pang detalye tungkol dito na tatalakayin pa natin mamaya. Sinusunog ng mga laser ang target at agad itong sinisira, pinapakita na hindi na kailangang gumastos ng US ng milyon-milyong dolyar sa missile para pabagsakin ang mga murang Iranian drone. Matinding dagok ito sa palyadong estratehiyang militar ng Iran. Mga drone at missile na lang ang natira sa Iran matapos sirain ng US ang kanilang militar. Kaya halos 80% ng lakas pandigma ng bansa ay nawala, ayon sa Institute for the Study of War. Nabawasan ng 60% ang missile launch ng Iran noong Marso 12. Halos 80% ng air defenses nila ay nawasak, kaya halos wala ng panlaban ng Iran sa mga missile at bomba ng US at Israel na araw-araw pumapasok sa kanilang teritoryo. Kailangan ng Iran ang kanilang mga drone. Ngayon, may mahusay ng panlaban ng US. Ang alam natin tungkol sa Helios ay galing mismo sa gumawa nito, ang Lockheed Martin. Ang Helios ay parang isang pod na nakakabit sa isang barkong pandigma kung saan ito nagpapakawala ng high-energy laser sa mga paparating na target. Ayon sa Lockheed Martin, ang sinag na ito ay hindi bababa sa 60 kilowatts at isang spectral beam combined fiber laser na kayang butasin ang katawan ng drone at bulagin ang mga sensor at viewfinder nito. Malinaw na mataas ang antas ng automasyon dito. Gumagamit ang Helios ng napatunayang mga algorithm at high-powered na optika upang tamaan ang mga target nito, na nagpapahiwatig na malamang na sinusubaybayan at inaatake ng sandata ang mga target nang hindi na kailangan ng direktang operasyon ng tao. Ang konsepto ay, tila ilalagay ang isang Helios pod sa isang barko, at pagkatapos ay hahayaan itong magpaputok ng mga laser sa kahit anong banta mula sa himpapawid. Maraming benepisyo ang sistema, ayon sa Lockheed Martin noong 2021. Ang malaking kapasidad ng magazine ng Helios system, mababang gastos bawat target, bilis ng liwanag na pag-atake, at tumpak na tugon ay tumutugon sa pangangailangan ng fleet. Sinusuportahan din ng scalable nitong arkitektura ang mas mataas na laser power para sa mas maraming banta sa hinaharap ayon sa kumpanya. Sa madaling salita, halos walang gastos ang Helios. Pwedeng gamitin habang may kuryente at mas gaganda pa sa hinaharap. Ayon sa New York Post, posible ang interaksyon ng tao sa Helios, lalo na sa steerable na ulo nito. Ipinapalagay na ibig sabihin nito, ang mga operator sa loob ng barkong pandigma kung saan naka-install ang Helios ay maaring paikutin ng laser firing pod papunta sa direksyon ng mga paparating na target bago hayaang ang mga automated na sistema sa loob ng pod ang bahala sa pagpapaputok ng mga laser. Parang imposible o isang bangungot para sa rehimeng Iranian. Pero alam nating epektibo ang Helios dahil napatunayan na ito sa mga pagsubok. Baka mayroong pang bagong sandata ang US. Pero tatalakayin natin ito mamaya. Sa usapin ng pagsubok, iniulat ng Naval News noong unang bahagi ng 2025 na nagsagawa ang US Navy ng isang pagsubok gamit ang Helios sa pagtatapos ng nakaraang taon. Sinubukan ng US tamaan ang target na cruise missile mula sa deck ng USS Preble sa pagsubok na yon. Wala tayong sapat na detalye dahil ang taunang ulat noong 2024 ng Direktor ng Operational Test and Evaluation na nagkumpirma ng laser weapon test ay hindi nagbigay ng karagdagang impormasyon. Kahit papaano, nangolekta ang US ng datos kung paano haharapin ng Helios ang isang banta na parang missile na maaring magamit sa karagdagang pagdevelop ng isang sistema na sinabi mismo ng Lockheed Martin na lalo pang gaganda habang tumatagal. Nagbahagi ang Navy Times ng ibang pananaw
sa taon ng ulat na ito noong 2024. Sinabi nito na tagumpay ang pagsubok ng US Navy kahit laban lang ito sa drone at hindi sa sandata tulad ng cruise missile. Iniulat ng New York Post na sinabi ng US Navy noong simula ng Pebrero na matagumpay nilang ginamit ang Helios sa pagsubok at napabagsak ang 4 na drone. Bumalik tayo sa Navy Times. Naglatala ito ng isang larawan na sinasabing direktang kinuha mula sa ulat na nagpapakita ng isang malaking guhit ng puting liwanag na nagmumula sa USS Preble na nagbibigay sa atin ng ideya kung gaano kalakas ang laser na ito. Hindi ito manipis na sinag ng liwanag na karaniwan mong makikita sa isang laser bomb. Isa itong tuloy-tuloy na agos na naglalagablab na galit na pinapakawalan mula sa mismong mga uri ng barko na tinatarget ng Iran gamit ang kanilang mga Shahid drone. Mukhang epektibo ang Helios at ayon sa New York Post, nagamit na ito kontra Shahid swarm ng Iran. Pero may dalawang paalala sa kwentong ito. Wala pang opisyal na kumpirmasyon mula US kung ginagamit ang Helios sa Iran. Sa ngayon, may mga litrato lang tayo ng tila Helios system sa US Navy destroyer at ilang ulat ng paggamit ng laser weapon. Tungkol sa pangalawang babala, posibleng mali ang pagkakakilala sa Helios o may isa pang laser weapon na nagpapalakas sa armas ng US sa Iran. Anong sandatang yon? Sasabihin namin sa inyo ang lahat maya-maya lang. Habang nandito na rin tayo, pinapanood ninyo ang The Military Show. Kung ganitong klase ng impormasyon at ulat ang gusto ninyo mapanood pa, siguraduhin nakasubscribe kayo. Linggo-linggo namin itong binubusisi. Tungkol naman sa isa pang sandata, ito ang Odin. Noong ika-13 ng Marso, iniulat ng New York Times na posibleng mali ang suhestyon na nasa barkong pandigma malapit sa Iran ang Helios. Kinukuha na ng pahayag ng outlet si Jared Keller na siyang mayakda ng Laser Wars newsletter na nagsasabing ang laser pod na nakita sa larawan na ibinahagi ng New York Post ay si Odin at hindi si Helios. Kung ganoon ang kaso, kailangan nating tingnan sa ibang paraan kung anong pinapaputok ng US mula sa kanilang mga barko. Biro lang yon. Si Odin ay di tulad ni Helios na drone killer, kahit laser weapon din siya. Iba si Odin dahil ang sinag nito ay dinisenyo para iligaw, hindi sirain, ang mga paparating na drone. Tila, layunin nitong ilihis sa daan ng mga drone para bumagsak ang mga ito palayo sa kanilang mga target. Malamang, kapag nalito ang drone, babagal ito at magiging mas madaling target ng mga kanyon at misil. Iniulat ng Army Recognition noong ika-2 ng Marso na batay sa mga larawang mula sa unang araw ng Operation Epic Fury na ipuwesto na si Odin. Ang video mula US Central Command noong ika-28 ng Pebrero ay nagpapakita ng US Aliber-class destroyer na nagpapalipad ng Tomahawk missile sa target. Madalas hindi mapansin sa video na tila may Odin laser system na inilagay ng pag-atake na sumuporta sa Tomahawk. Ayon sa outlet, makikita si Odin kapag sinuring mabuti ang video at ibinahagi rin nila ang parehong larawan mula sa New York Post nang sabihing nasa barkong pandikma ng US ang Helios. Binabago nito ang lahat pagdating sa paggamit ng US ng mga laser para direktang sirain ang mga drone ng Iran. Pero hindi naman ito gaanong binabago ang epektibong paggamit ng mga laser para pabagsakin ang mga swarm ng Shahid. Nabanggit namin kanina na ang Odin ay hindi isang hard-kill na laser system. Pero ang ginagawa nito ay nagpapaputok ito ng laser na nagpapalito sa mga sistema, sensor at kamera na naka-built-in sa mga drone. May kakayahan din itong hadlangan ng mga manned aerial system dahil kayang lumika ng laser ng liwanag na nakakasilaw sa paningin ng piloto na kapag tumagal o inulit, maaring pumigil sa piloto na magsagawa ng pag-atake o magpatuloy ng mga manyobra sa ere. Hindi natagal si Odin mula sa pagiging konsepto hanggang sa maging realidad. 2 taon at kalahati lang ang tinagal bago naging nakakabit ang ideya at alam nating nakadeploy ito sa USS Dewey ayon sa teknolohiyang pandagat. Kaya ang meron dito ang US Navy ay isang sistema na maaring magpabagsak sa mga Shahid ng Iran nang walang saysay sa Persian Gulf. Pati na rin isang sumusuportang laser na makakatulong sa ibang mga operator tulad ng mga piloto ng US Air Force para pabagsakin ang mga Shahid na nagawang manatili sa ere. May sasabihin sana kami tungkol sa pagiging kapaki-pakinabang din ng Odin laban sa mga piloto ng fighter jet ng Iran. Pinadapan na ng US at Israel ang lumang Air Force ng Iran, kaya halos wala ng silbi ang mga fighter jet ito sa Operation Epic Fury. Isa pang twist sa kwento. May nagsasabing sumali na rin ang Israel sa larangan ng laser. May video raw ayon sa New York Post na nagpapakitang may mga rocket na nilulunsad sa hangganan ng Israel at Lebanon,
pero agad din itong nasisira ilang segundo matapos silunsad. Masyadong mabilis yon para sa isang missile na inilunsad ng air defense systems para maabot at matamaan ang kanilang mga target. Sa halip, ang mga kontra-ataking ito ay malawakang iniugnay sa Israel at sa kanilang Iron Beam na sandata, na partikular na dinisenyo para pahintuin ang mga rocket bilang bahagi ng multi-layered na estratehiya ng depensa sa himpapawid ng Israel. Mas malakas ang Iron Beam kaysa Helios dahil sa 100 kilowatt nitong laser. Ang Iron Beam ay may dalawang high-energy laser system na nakakabit sa air defense radar at command at control unit. Kahanga-hanga ang dual laser system. Dinisenyo ito para gawing napakalakas ng laser ng Iron Beam na kaya nitong mapabuti ang performance kahit sa mga atmospheric disruptions tulad ng ulan at ulap na maaring magdulot ng pagkakabiyak o pagliis ng laser beam sa tamang direksyon. Kung gumagana ang sistema ayon sa dapat, nagpapadala ito ng isang malakas na sinag na halos kasing lapad ng isang barya na dumidiretso sa puso ng target nito. Kung sumali ang Iron Beam sa digmaan sa Iran, hanggang 3 laser na sandata na ang kailangang isipin ng rehimen. Sabi ng Israel, wala pang papel ang Iron Beam sa ngayon. Ayon sa Jerusalem Post, sinabi ng IDF na hindi pa nagamit at hindi pa handa para sa regular na paggamit ang Iron Beam sa digmaan laban sa Iran. Maaring questionin ang pahayag dahil iba't ibang bersyon ng Iron Beam ang ginamit para pabagsakin ng 40 drone ng Hezbollah noong taglagas ng 2024 na nagpapakita ng bisa ng teknolohiya ng Israel. Maaring may ginagawang pag-upgrade, kaya pansamantalang hindi ginagamit ang pinakabagong bersyon ng Iron Beam. O maaring itinatago ng Israel ang paggamit nito ng bagong sandatang laser, mas pinipiling panatilihin itong lihim upang magamit ito sa pag-ambush ng mga missile at drone ng Iran nang hindi nalalaman ng rehimen ng Iran na kasali na ito sa labanan. Hindi natin alam, pero marami ang spekulasyon. At ilalalo pang sasama ang sitwasyon para sa Iran dahil ang paggamit ng Estados Unidos ng makabagong teknolohiya ay hindi natatapos sa mga laser na nakakasilaw at sumisira ng mga drone. Kasabay ng digmaan ng laser, sumiklabi ng digmaan sa kalawakan, isang bahagi ng labanan na di kayang tapatan ng Iran. Narito ang hinaharap ng digmaan. Ipapaliwanag natin ito sa dulo ng video. Ilang araw matapos magsimula ang Operation Epic Fury, naglabas ng kawili-wiling pahayag si Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos. Sinabi niya na kaya ng militar ng Estados Unidos at IDF na atakihin ang site ng Iranian missile launch 4 na minuto matapos maglunsad ng missile. Paano nga ba posible yon? Napinsala ng Allied Forces ang kakayahan ng Iran sa missiles. Sa puntong bihira na lang ang mga paglulunsad. At ginagawa ito gamit ang mga launchers na inilalabas, ginagamit, at agad na itinatago muli sa lalong madaling panahon ng Iran. Para magawa ang pag-atake sa mga launcher sa loob ng 4 na minuto matapos gamitin, kailangan ng US na agad matukoy ang lokasyon ng mga launcher. Meron sila at ginagamit ito ng US Space Force. Ayon sa New York Post, nakausap nila si Brent David Zianik, dating professor ng Space Force Program sa Johns Hopkins University. Natutukoy ng US ang kinaroroonan ng missile launcher gamit ang satellite na may infrared sensors para makita kung saan nagpapaputok ng rocket. Dagdag pa niya, kapaki-pakinabang din ang kakayahang ito mula sa panig ng depensa at binanggit niya, maari nilang makita ang mga missile at matukoy kung saan naroroon ang mga launcher. Maaring salagin at sirain ang mga missile, kadalasan gamit ang mga Patriot missile. Naabisuhan ng mga puwersa tungkol sa paparating na atake, kaya maaari silang pumasok sa mga silungan o bunker. Dandang Iranian missile nang nasira gamit ang teknolohiyang ito dahil natutuntun agad ang kanilang init, kaya mabilis na ipapadala ang air defense missile laban dito ayon sa Post. Posibleng ginagamit ng US ang teknolohiyang ito para mag-scan ng biglang infrared energy sa Iran, na palatandaan ng missile launch at maaring magdulot ng agarang pagpapadala ng US jets o standoff munition sa bagong target kasabay ng pagtatapos ng paglulunsad ng Iran. Hindi binanggit ni Zianik kung aling space-bound na sistema ang ginagamit ng US para sa mga layuning ito. Gayunpaman, maaaring magandang hula ang Sky Defender. May ground-based radar, ang teknolohiya para sa space domain awareness, at katuwang ang Thales Alenia Space sa pagtukoy ng missile threats. May infrared sensor ang mga satellite na umiikot sa mundo para matukoy ang paglulunsad ng missile. Maaring maipadalang impormasyon ukol sa pinagmulan ng missile bago pa ito lumitaw sa ibang ground-based radar. At mukhang ginagamit ang artificial intelligence para mapahusay ang buong sistema. Sa madaling salita, ang mga operator ng US sa lupa ay nakakakuha ng impormasyon mula sa mga satellite na nakakakita,
gamit ang infrared na maaari nilang gamitin, tila sa tulong ng AI, para matukoy ang posisyon ng paglulunsad ng misal ng Iran. Kapag natukoy ang lokasyon, agad umaatake ang US at nawawala sa mapa ang lugar ng paglulunsad sa ilang minuto. Ang ibig sabihin ng lahat ng ito ay isang napakasimpleng katotohanan para sa Iran. Nagsimula na ang digmaang laser at digmaan sa kalawakan, at hindi kayang tapatan ng mga sandata ng Iran ang mga armas ng US para sa Operation Epic Fury. Ang Odin at Helios na laser ay posibleng nagpapakita ng hinaharap ng laban kontra drone. Ang dating pangarap lang ng mga gumagawa ng sandata ay nagiging isang teknolohiya na hindi lang napatutunayang posible, kundi aktibong pinipigilan ang mga Shahid drone ng Iran na magawa ang kailangan nilang gawin, ang makapuntos ng sapat na tama laban sa mga target ng US, at kumbinsihin ang administrasyong Trump na baka mas marami pang abala kaysa pakinabang ang pagpapatuloy ng Operation Epic Fury. Mas mabilis makaputok ang mga laser kaysa kahit ng pinakamabilis na misil, at pagdating sa gastos, mas epesyente silang gamitin kumpara sa mamahaling mga misil na ginamit ng US noon para harapin ang mga drone ng Iran. Ginagamit pa rin ang mga misil, pero habang umuunlad ang US laser technology, malamang mapalitan na nito ang misil bilang pangunahing panlaban sa mga drone. Paano hindi? Sabi ng The New York Times, bawat laser shot ay nagkakahalaga lang ng $3 at 50 sentimo, samantalang ang isang Patriot Interceptor missile ay higit $3 milyong para sa US. Sa madaling sabi, kaya ng laser weapons tulad ng Helios na pabagsakin ng higit 800 at 50,000 Shahid drone bago maabot ang gastos ng isang Patriot missile sa US. Sinasabi na ng mga numero ang lahat. Titingnan natin ang hinaharap ng anti-drone warfare, at ang US ang namungguna rito sa Iran na yon. Kung mas marami pang Helios at Odin na sistema ang ide-deploy, kasama na ang muling pagpapatakbo ng Iron Beam ng Israel, mawawala ang buong estratehiya ng Iran na nakabase sa drone, lalo na pagdating sa pagtama sa mga barko ng US at sa mismong Israel. Umaasa ang Iran sa mga Shahid nito. Nagpakawala ito ng 2,100 sa mga ito mula simula ng Operation Epic Fury hanggang Marso 11 ayon sa RBC Ukraine. Kung napapatumba na ng mas murang laser weapon ang murang drone ng Iran, mawawala na ang dating estratehiyang nagpapadala ng maraming drone para magsayang ng milyon-milyong dolyar ng US firepower. Parang Shahid na tinamaan ng Helios. Sa loob ng halos 2 linggo, nasaksihan natin kung paano binago ng US ang laro ng labanan sa himpapawid magpakailanman. Ang mga laser at infrared detecting satellites ay nagbibigay daan sa US na makamit ang panghingibabaw sa himpapawid, at nagbibigay dito ng mga depensibong hakbang na kailangan nito para mabawasan ang lumiliit na kakayahan ng Iran sa mga airstrike. Pero hindi ito ang unang pagkakataon na binago ng US ang labanan sa himpapawid magpakailanman. Noong dekada 50, nagpakawala ang US ng isang sandata na tuluyang nagbago ng labanan sa himpapawid. Tuklasin sa aming video kung ano ang sandatang yon at bakit ito mahalaga pa rin hanggang ngayon. At kung nagustuhan mong video na ito, siguraduhin mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang balita tungkol sa mga pinakawalang kapantay na sandata na ginagamit ng Iran. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.